Marami pa rin mga overseas Filipino worker ang nagpahayag ng kanilang kaginhawaan sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa kasalukuyang administrasyon. Para sa mga OFW, kahit nasa iba yung dagat sila, ramdam pa rin nila kung anong sitwasyon ng pamamahala ni Marcos Jr. sa Pilipinas. Narito ang balita ni Cherry Lloyd. Si Ana Fe, mahigit 5 taon nang nagtatrabaho bilang household service worker sa Saudi. Bilang isang single mom, ramdam niya kung anong paghihirap ng mga simpleng mamamayan sa Pilipinas. Siya mismo, apektado ng pagtaas ng presyo ng kilo ng bigas at lahat ng mga bilihin kahit siya ay nasa ibayong dagat. Kaya naman hindi maiiwasan na maikumpara niya ang kasalukuyang administrasyon sa dating administrasyon. Sa akin, mas gusto ko si Tatay Digong. Bakit po? Ang layo ng pamamalakad ni kasi 'di ba nangako siya na yung bigas, pamumurahin, pero hanggang ngayon mas lalo siyang tumaas. Mas gusto ko pa rin si Tatay Digong kasi kahit sabihin mong maraming krimen, at least yung mga pinupukol niya, yung mga drugs, yung may mga kasalanan talaga. Isang insulto po yun ng ang sibuyas, nag 700, nag 600. Sibuyas lang yan, bakit tumaas ng ganun? Dahil sa mga pangako ni BBM noon, naniwala siya, kaya niya ito ibinoto. Pero ang pangako ay napako. Sa akin, bilang butante niya, medyo nagsisi din. I'm telling the truth talagang, yun po yung nararamdaman ko kay BBM. Pero kay Tatay Digong, I love it. Samantala, 40 years nang nagtatrabaho abroad si Buenaventura simula sa Marcos Sr. Administration hanggang sa Marcos Jr. Administration ay kayod pa rin siya sa abroad. Aminado din siya sa dami ng presidente ang pinagdaanan niya bilang OFW, mas komportable siya sa Duterte Administration. Prangka lang, mas maganda yung nakaraan kaysa ngayon. Ngayon, hindi natin malaman kung saan nagmumula itong kung may mga problema. Malaking diferensya. Nawawala lahat halos yung mga kalokohan dito sa Pilipinas nung araw eh. Ngayon, hindi mo na alam yung mga nakaraan na bumabalik. Bukod kay Ana Pe at Buenaventura, mas nararamdaman din ng ibang pang OFW ang kaginawaan sa Duterte Administration kumpara sa Marcos Jr. Administration. Ngayon, mahirap ngayon. Maraming doon kami sa mga OFW. Dati ma'am. Sino po yung dating administration? Si Duterte. Ayos yung palakad niya dati. Sa ngayon, konti lang ginhawa. Bisa nung nakaraan. Kasi nung nakaraan talaga napakahigpit. Ngayon di naman masyado. Unang-una pagdating sa droga talagang positibo. Sa ngayon wala. Wala masyado. Pero kay Tatay Digong, opo. Bakit po kay Tatay Digong? Mas nakikita kasi yung effort niya para sa mga mamamayan. Opo. Mas maganda para sa akin po, mas gusto ko yung ni Digong kesa po sa ngayon. Hindi naman po sa makadigong ako, pero para po sa akin kasi mas gusto ko yung kung paano niya yung gobyerno dito sa Pilipinas. Ano naman nagustuhan mo sa administration ni Tatay Digong? Marami kasi isipin niyo ma'am, yung panahon ng pandemic po, kasi yung pandemic na yun, ang dami niyang ginawa kasi paano na lang kaya kung hindi siya nung nakaupo ng panahon na yun. Diba, pandemic na yun, ang dami niyang ginawang project at saka yung nangyari sa Manila Bay, nalinis niya, isipin niyo taga Mindanao pa nakalinis ng Manila Bay. Saka yun po, sa maraming OFW nakasuporta kay Tatay Digong po. Para sa akin, parang lalong humirap eh. Ang taas ng presyo ng bigas. Si Digong, medyo mas ok siya nung nakaraan kaysa sa ngayon. Sana maayos. Tinanong din natin ang mga OFW sa isang post sa social media kung ramdam ba nila ang ginhawa sa kasalukuyang administrasyon. Karamihan sa mga sagot, hindi at wala at lalo pa ngang naghirap. Katulad ng post ni Nestle, Rose at ni Vika, mas ramdam nila ang hirap ngayon sa abroad dahil tumataas na ang mga presyo ng mga bilihin habang hindi naman tumataas ang kanilang sahod bilang kasambahay sa abroad.
Sa reaksyon naman ni Cheche at Lonely, para sa kanila walang natupad sa mga pangako ni BBM bago pa itong umupo bilang Pangulo. Sa huli, mas gusto pa rin nila ang pamamalakad ng Duterte administration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.